Yo, what's up? This is I2K po again mga kaibigan. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider at dito ulit tayo magbibigay ng reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang paggalas ni Vice President Sara Duterte sa Lakas CMD at pag-demote kay former President Gloria Macapagal-Arroyo. Nangangahulugan di umano na something is very wrong sa nasabing partido. Ito'y ayon mismo kay Attorney Salvador Panelo. Pangulong Bongbong Marcos tinawag ang atensyon sa mga kaganapang ito. Totoong kulay ni Martin Romualdez lumabas na. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, sa lahat ng di pa nakasubscribe guys kay Pinas News Insider, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Let's go guys, ituloy ulit natin. please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila isang malaking sigalot ang mangyayari sa pagkakademote ni former President Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Nagbigay naman ng kaguluhan ang tila kaduda-dudang pag-alis ni Vice President Sara Duterte sa kanyang partido na Lakas CMD. Oh shit, umalis siya sa unit team. Naku, ano kaya ibig sabihin ito guys? Tuloy ulit natin. Paniwala pa ng karamihan na na-insecure si Martin Romualdez kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Lalo pati pinahawatig ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na si former President Gloria Macapagal-Arroyo ang kanyang secret weapon. Ayon pa nga kay Attorney Panelo, magkasama lamang si former President Gloria Macapagal-Arroyo at Congressman Romualdez. Bakit kaya nangyari? Something is very wrong sa Sila nagkakaroon ng problema tapos natawid si BP. Ako yung mangyayari. loob ng kanilang partido. Pinalaan pa nga niya ang Pangulo na baka masira ito sa mga taong sipsip na nakapaligid sa kanya. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila. At ikaw Martin, dapat harapin mo ng tapat ang pagiging speaker mo at mga gawain mo dito. Tama. Tapos na ang pagiging basang sisyo ng Yolanda. Maging maayos kang speaker. Huwag mo nang pagre-ready sa mga forthcoming na mga eleksyon, no? Magtrabaho ng taos sa puso. Tama. Kung si Romualdez tatakbo versus BP Sara, di yan mananalo. May 31 million na yan eh. Si Vice President may 31 million na yan. Baka pag tumakbo pa yan, higit pa yan. Nanalo si Romualdez, nanalo si PBBM dahil sa mga Duterte. Mas mabuti pa next election, President Sara and VP Amy Marcos. Para sa akin, saludo ako kay PGMA. Kung sabihin ninyo na ang dating Pangulo ay masama, nagkakamali kayo. Kaya noon ni dating PRRD at hanggang ngayon kay PBBM, kasama pa rin si PGMA. Malaki ang naitulong ang ating dating Pangulo. Akala nyo pipitsugin lang, kaya sinisiraan nyo lagi. Magsaliksik muna kayo kung ano at sino si dating Pangulong Arroyo. Anong kapasidad kaya kinukuha siyang advisor ni PRRD at PBBM? Totoo. Kaya nagkakagulo sa gobyerno. Gawang mga atat na makapwesto. Dapat ayusin ni PBBM yan. Or else, darating ang araw. Lahat kaming loyalist. Lipat kay Inday Sara Duterte. Naku po, grabe. Baka masira ang unit team sa kakagawa ni Speaker. Baka yan pa ang dahilan kaya mabuwag ang unit team. Na minahal ng Huwag naman sana silang mabuwag. Kasi napaka-solid na tandem yan kahit anong mangyari talaga. Napaka-solid guys. taong bayan. Mahal na Pangulo, mag-ingat po kayo dahil unti-unti nang umaalingasaw ang tinatagong baho ni Speaker. Delikado po kayo dito at nanganganib. Alam naman natin, dyan sa Kongreso,
hindi yan gagalaw unless na merong sanction ng pinaka-head, ang head ng Kongreso, si Martin Romualdez. Ako, Speaker Martin, mukhang naalala ko tuloy yung sinasabi, may kasabihan tayo, kung God's wish to destroy, they first make man. Mukhang yan ang magiging prinsipyo mag-a-apply sa inyo. Bakit ipapalitan? Hindi ako naniniwala na pinalitan niya dahil to ease the burden ng kalokohan niya. Ibig sabihin yan, wala na kayong utang na loob sa tulong ni Presidente Arroyo, sinisiraan niyo pa siya. Hinihiyaan niyo pa siya. Malaki kahiya niya. Alam mo ito si Presidente Arroyo, talagang edukadong tao. Kaya kita mo, sagot niya, pribileyo ng Kongreso. Kumbaga, hindi niya inilabas yung kanyang talagang reaksyon. Para wala ng gulo. Pero, I understand, si VP Inday Sara, nag-resign sa lakas. Yes, sir. Okay. Yung pag-resign ni Inday Sara sa lakas, na naririyan si Speaker Martin, at nandiyan din si GMA, diba? Sila magkakasama dyan. Yan ay nangangahulugan na something is about, something is very, very wrong dyan sa loob ng partidong yan. At ang pagkalas ni Inday Sara at ang pag-demote nila ni dating Presidente Arroyo ay nagbabadya ng mas marami pang sigalo sa loob na maaaring makasira sa administrasyon. Siguro, we will call on President Ferdinand Marcos Jr. Huwag kayong pumayag, yung mga tao ninyo, masyadong nagsisip-sip sa inyo. Sinisira kayo. Kayo ang nasisira niya, Mr. President. Totoo. Gawan niyo ng parang ginagawa niyo. Attorney Sal, meron ding statement na nilabas si former President Dor Macapagal Arroyo na wala siyang pinaplanong kudeta laban sa leadership ng House of Representatives against Speaker Martin Romualdez. Ang sabi lang ni former President Arroyo, although gusto niya maging House Speaker nung nanalo si BBM, pero alam niya mas komportable, tinanggap naman niya na mas House Speaker si Martin Romualdez dahil nga mas komportable ang Pangulo. Yun yung nakita niyang dahilan, kaya siya ang naluklok, no, as House Representative. At tinanggap niya naman daw yun ang desisyon ng Pangulo. Pero sabi niya, gusto niya i-clarify na baka daw kasi sabi niya, I decided I must speak out to clarify my political position. Indeed, some of my actions may have been misconstrued, such as my recent trip with a delegation of congressmen to Korea for some official meeting. So nagkaroon ng meeting sa Korea si PGMA with some congressmen at baka inisip ng mga kasamahan niya sa Kongreso na baka may pinaplano si former president ng kudita laban sa... Talagang nagsimula ito sa hinala talaga. Doon talaga nagsimula na walang patotohanan naman yung hinala nila. Leadership ni Speaker Martin Romualdez. Hinala lang pala ni yun ni Sierra Martin. Kahit walang pinaplano yan. Alam nyo, ang sabi ko ay mga Pilipino, ayaw nila yung traidor, ayaw nila yung mga walang utang na loob. At hindi ako magtataka kung magkaroon ng pagbabago sa liderato niya sa Kongreso. Dito po balikan ko lang yun sa issue ni VP Sara and GME. You think po, with this kind of situation na nangyari, no, at umatras, do you think magkakaroon ng pagbabago din sa mga membership ng Lakas CMD or, movement ng mga lawmakers, to give support pa kay GME or dun sa naging action ni VP Sara? May mga ganun bang possible na mangyari? I think itong puwersa ni GMA at ni Inday Sara, they'll be joining forces. Pag lumakas yan, may problema sila. Tandaan nila. Kaya lumakas ang partido dahil kay Inday Sara at kay GMA. Kung hindi, sana hindi ganyan na nangyari. Kaya dapat inaalagaan nila yung mga taong lumikha ng kalakaran
kung saan sila ngayon ay nakikinabang. Mm. Pero hindi. Totoo yun. They're stabbing her at the back. Kaya talagang maniwala kayo. Kakarmahin din kayo. Dagdagan ko lang. Kasi, although dininay ni now Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na she's not plotting any coup against the House Speaker, that ngayon dinemote siya, tapos umalis sa partido si VP Sara, pwede ba ma-legitimize? Magkaroon siya ng dahilan na to oust House Speaker Martin Romualdez? Hindi naman kailangan na meron kang dahilan. Sabi niya nga, it's a privilege of the House to choose its leaders. Kung sa piling ng mga tao sa Kongreso ay hindi nakarapat-dapat yung speaker nila, palitan nila. At yun na nga mga kababayan, Grabe, ano na ang masasabi? Nagkakaroon ng siraan, tamang hinala, tas umalis pa si Vice President. Grabe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.